Ang suot ng mga imbitado, mas simple na. Business attire raw kasi ang gusto ni Pangulong Duterte. Kaya si Dr. Sonia Baluyot hindi isinuot ang kanyang biniling Filipiniana. Mas nagustuhan ko nung sinabi na business attire na lang kasi napakahirap naman talaga isuot ang gown at saka yun sa Filipiniana, di ba? So mas simple at may appeal sa common na tao, di ba? Mas matipid rin daw ang SONA ngayon. 4 na milyong piso ang budget noong SONA 2015 ni dating Pangulong Benigno Aquino. Halos 3 milyong piso lang daw ngayon. Dagdag naman tayo sa mga supplies namin. Itong mga ginagawa namin preparasyon sa SONA. Doon naman na increase ang lumaki yung gastos natin. May mga nire-repair kasi tayo ng mga kagamitan dito sa Congress in preparation para sa clean-up. Munggo, lumpiang ubod at pandesal na may kesong puti ang ilan sa pagkain ngayon. Mas mura kumpara sa steak, pasta at sandwich sa SONA 2015. Kaya ang ginawa namin, ninaman-manan namin kung anong pagkain ng inaugurasyon niya, yung sa June 30, at doon namin nakakuha kami ng idea kung how simple is simple. 400,000 piso ang pondo para sa pagkain ng 800 bisita. Umapatak ito ng 500 piso bawat tao. Mas mababa kumpara sa 700 piso kada tao noong SONA 2015. At yung pagkain talagang hindi naman tipid, pero simpleng-simple na cocktails lang talaga. May pusit na parang, hindi ko alam, parang hindi ko rin maintindihan kung ano yun. At saka yung mga may empanada na maliliit. Okay naman, makalipas lang yung gutom mo. Pagbabalik sa ating mga kasama na iglesia pa mula sa Mindanao. Balik na ako doon. Ngayon ay lumalaban! Kahit sa labas ng batasang pambansa, may mga pagbabago. Nakalapit sa Kongreso ang mga militanteng grupo. Tuwan-tuwa kami at galak kami. Sa pangyayaring ito na nakalapit kami for the first time. Katapos, yung nakita pa namin sa mga pulis, hindi pa sila naging masyadong mabagsik na hinaharangan kami. Nagbigay pa nga ng juice at mga tubig. Nagbantay ang mga pulis sa paligid. Walang barbed wire, walang barikada na container van. Walang napalo ng batuta o nabasa ng water cannon. Sana matapos itong suna na peaceful tayo, walang problema. Magtutulungan tayo ha, magtutulungan tayo. Huwag ninyo isipin yung pulis, walang problema yan. Hindi yan problema. Yan po ang tunay na kapayapaan. Kaya ang mga aktivista malayang nakapagdaos ng kanilang programa. Totally talaga, ang talagang punta namin dito, isang pagpapasalamat at pakikiisa sa ating Pangulo. Noong nakaraan SONA, yung pagtatapos ng SONA ni Noynoy Aquino, ay pinakita namin yung galit. Talagang, at hindi lang pinakikita namin yung galit namin, pero pinakikita nila yung kalupitan nila dahil sa paghadlang ng karapatan ng mamamayan. Nandun yung inaharang kami sa daanan, natanggalan kami ng kalayaan makalapit at makapagpahayag. Sa isang pambihirang pagkakataon, kilos suporta at hindi protesta ang sumalubong sa unang SONA ni President Rodrigo Duterte. Wala ring effigy na sinuno. Sa kasaysayan ng SONA, ngayon lang daw ito nangyari. Siyempre, wala pa naman ding pwedeng maibato o i-criticize kasi talagang unang State of the Nation, wala pa nga siyang 100 araw sa opisina. Humihingi din naman siya ng suporta na hindi naman ito magagawa kung wala din yung pagtulong ng mamamayan.
Sa hanay namin bilang mga militanteng grupo, kung makikita namin yung magandang pagkapatakbo, tulad din sinabi ko sa iyo, walang maghihimagsik kung walang mang-aapi. Sa pambihirang pagkakataon, pinapasok din sa batasang pambansa ang mga lider ng mga militanteng grupo at mga lumad. Ipinatawag daw sila ng Pangulo pagkatapos mismo ng SONA. Idinulog ng mga lumad sa Pangulo ang problema sa lupa.